State of the Nation. Habemus Papam. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Iyan ang sermon ni Pope Leo XIV sa una niyang misa bilang bagong pinuno ng simbahang Katolika na idinao sa Sistine Chapel wala pang 24 oras matapos siyang piliin ng mga kapwa kardinal. Sa iba pang bahagi ng kanyang homily, ipinagdasal ni Pope Leo XIV na makatulong ang simbahan sa pagbibigay liwanag sa daigdig. Gabi naman, matapos siyang mapili, binisita ni Pope Leo ang lugar sa Roma kung saan siya tumira ng ilang linggo bago ang conclave. Bumati at nagbasbas siya sa mga naroon. Kapayapaan ang unang mensahe sa mundo ni Pope Leo XIV, ang kaunaunang Santo Papang galing sa Estados Unidos at unang Santo Papa mula sa misyonerong Agustino. Ang kanyang buhay at mga tagpo sa pagpili sa kanya sa conclave sa report ni Connie Season. Puti ang umusok sa chimney ng Sistine Chapel. Nagbunyi ang libo-libong naghihintay sa St. Peter's Square. Lalo na nang ihayag ng Cardinal Protodeacon ang mga katagang Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Leonem Decimum Quartum. ang galak sa labas, ramdam din sa loob mismo ng kapilya. Binati ng mga kardinal ang pinili nilang ika-267 Santo Papa, si Robert Francis Cardinal Prevost. Pumasok siya sa kapilya para magdasal ng mag-isa. Nakasaad sa inilabas na papal deed ng Vatican ang kanyang piniling papal name. Maaari ring hango ang pangalan niya sa unang Pope Leo, si Leo the Great, na humarap sa nooy mananakop na si Attila the Hun, para kumbensihing huwag sakupin ang Roma. La pace sia con tutti voi. Bago ang kanyang Urbi et Orbi, ang basbas sa sangkatauhan, inihayag niya ang hangarin ng simbahang naghahangad ng kapayapaan na handang tumulong sa mga nangangailangan. Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Si Robert Francis Prevost, ang ikalawang Santo Papang galing sa Amerikas. Suntok sa buwan din para sa ilan na may Santo Papang manggagaling sa Estados Unidos, ang pinaka makapangyarihang bansa sa mundo. 1955, ipinanganak si Prevost sa Chicago, Illinois. May dugong French at Italian ang ama. May dugong Kastila naman ang ina. May dalawa siyang kapatid. Siya rin ang kauna-unahang Santo Papang Agustino. Nagtapos din siya ng Mathematics at Philosophy sa Villanova University na pinatatakbo ng mga Order of St. Augustine. 1977, pumasok siya sa Order. Na-ordained siya noong 1982. 11 taon siyang naging misyonaryo sa Peru at naging obispo ng Diocese of Chiclayo. Ang Amerikanong obispo naging naturalized Peruvian, kaya siya ang unang Santo Papang may dual citizenship. Se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Bihasa siya sa Espanyol, Italyano at iba pang wika bukod sa Ingles. 2023, hinirang siya ni Pope Francis bilang kardinal. Itinalaga siya bilang prefect of the dicastery for bishops at may papel siya sa pagpili ng mga bagong obispo. Hindi siya nangining pumuna sa ilang polisiya ni US President Donald Trump gaya ng tulad sa usapin sa immigration. I do believe that Pope Leo XIV is going to serve with great faith. Paniwala man ng ilan na susundan niya ang yapak ni Pope Francis, kaabang-abang pa rin kung ano ang mga magiging ambag ni Pope Leo XIV sa kasaysayan. Ako si Connie Sison nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iaapela ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa COMELEC on-bank ang pag-disqualify sa kanya ng COMELEC 2nd Division. Na-disqualify si Sia dahil sa bastos na biro tungkol sa mga solo parent sa isang kampanya. Sakaling manalo si Sia, hindi siya ipoproklama hanggang walang final resolution sa kaso. Iginit ni Sia ang presumption of innocence at kanyang freedom of speech. Wala rin daw probisyon sa Safe Spaces Act tungkol sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Hindi na rin daw nasundaan ang kanyang mga biro. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Pagtakwil sa political dynasty ang panawagan ni Teddy Casino. Pagpapanagot sa mga korap at abusado ang layo ni Congresswoman Franz Castro. Disenteng kabuhayan at tirahan ang gusto ni Mimi Doringo. Makatao at efficient na public transportation ang nais ni Modi Floranda. Itinulak ni Amira Lidasan ang kapakanan ng mga Moro. Proteksyon sa iba't ibang sektor ang nais ni Liza Masa. Pagboto ng tama ang paalala ni Danilo Ramos sa mga botante. 1,200 pesos na araw ang sahod ang gustong isabatas ni Jerome Adonis. Libreng gamot at pagpapagamot ang isinusulong ni Nars Alin Andamo. Binalikan ni Romel Arambulo ang naging kampanya nila sa nakalipas sa mga buwan. Pagpapanagot sa mga opisyal na bastos ang ibinida ni Congresswoman Arlene Brosas. Isang Department of Disabilities ang iminungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Maynila, idiniin ni Senator Bato de la Rosa ang paglaban sa droga at krimen. Si Senator Bongo nais ilapit sa taong bayan ng serbisyong pangkalusugan. Nais ni Attorney J.V. Hinlo na magkaroon ng presentasyon ang mga taga-Visayas sa kapakanan ng mga magsasaka ang isinulong ni Attorney Raul Lambino. Presyo ng kuryente ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Si Dr. Richard Mata, prioridad ng libreng check-up at hospitalisasyon. Laban kontra korupsyon at kahirapan ang idiniin ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Attorney Vic Rodriguez, nais protektahan ng soberanya ng bansa. Epektibong pagbibigay serbisyo ang pinangako ni Philip Salvador. Si Attorney Jimmy Bondoc, isinulang diplomasya at disiplina sa Senado. Pagbabantay sa kaban ng bayan ang sinusulong ni Ping Lacson. Kasama niya ng kampanya sa Mandaluyong sina Senator Lito Lapid na gustong palawakin ang sektor ng turismo. Programa para umasenso ang bawat Pilipino ang nais ni Manny Pacquiao. Sapat na pondo para sa mga serbisyo ay sinusulong ni Senator Pia Cayetano. Ibibigay raw ni Tito Soto ang sweldo sa pagkasenador sa mga estudyante. Ibinigyan ni Senator Francis Tolentino ang kanyang investigasyon sa wild farms ng China. Hinimok ni Congressman Erwin Tulfo na iboto ang mga kasamahan sa alyansa. Ibinida ni Benhar Abalos ang mga nagawa niya bilang dating alkalde ng lungsod. Mga benepisyo ng mga taga-Makati ang ibinida ni Mayor Abby Binay. Inilatag ni Senator Bong Revilla ang mga naipasa niyang batas sa loob ng 3 dekada. Nag-ikot sa Tarlac si Kiko Pangilinan. Si Ariel Querubin nang himok na maging mapanuri sa pagpili ng iboboto. Edukasyon at pabayang ilan sa advokasya ni Representative Camille Villar. Batas para sa siguradong trabaho ang itinulak ni Bam Aquino sa Laguna. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsiyasat ang GMA Network kasunod ng napaulat na cybersecurity incident sa kumpanya. Base sa pagsusuri ng network, ang mga naapektuhang data ay napag-alamang of low value at walang nakapaloob na anumang sensitibo, personal o confidential na impormasyon. Patuloy na nakikipagtulungan ang network sa mga technology partner nito at nananatiling committed sa pagpapanatili ng integridad at seguridad ng operasyon nito.
Sa Lunes, May 12, ihahatid ng GMA Integrated News ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinakapinagkakatiwalaang coverage ng eleksyon 2025. Ang aming magiging buong pwersa, alamin sa report ni Ian Cruz. Ang isa sa pinakaimportanteng araw sa ating mga Pilipino, babantayan at tututukan ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Sa May 12, ihatid namin ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinagkakatiwalaang eleksyon coverage sa TV, radyo at online. Alas 4 ng madaling araw pa lang ng May 12, mapapanood na ng mahigit 38 milyong manonood sa buong bansa ang eleksyon 2025. The GMA Integrated News coverage. Magpapatuloy yan hanggang sa May 13 kung saan sabay-sabay nating babantayan ang bilangan ng boto sa national at local elections. Ang special broadcast, pangungunahan ng mahigit 800 on-air at online journalists, staff at crew, kabilang ang pinagkakatiwalaang anchors and reporters. Katuwang din namin ang 60 election coverage partners, 7 GMA regional TV stations at 21 radio stations nationwide. Sa tulong ng state-of-the-art equipment at latest media technology, makakaasa ang publiko na bilang mabilis at tama ang ihahatid naming impormasyon, kundi naunawaan din gamit ang cutting-edge graphics. Bilang bahagi ng Local News Matters campaign, ihahatid ng mahigit 62 regional TV at digital news teams at stringers ang sariwang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Magkakaroon din ng round-the-clock updates sa website at official social media platforms. Sa radyo naman, katuwang ng Super Radio DZBB ang 20 Super Radio at Barangay FM stations nationwide. Mula sa hapon ng Linggo, May 11 hanggang alas 6 ng gabi sa Martes, May 13. Di rin mahuli sa updates ang Global Pinoys dahil sa live at real-time updates sa international channels ng GMA Network na GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Sa mga nakatutok naman online, inilunsad ng GMA Integrated News Online ang election2025.ph. Ma-access yan sa computer o cellphone para sa up-to-the-minute news and updates sa buong eleksyon. Muli ring inilunsad ng GMA Integrated News social media team ang UScoop Plus, isang user-generated content platform kung saan pwedeng ibahagi ng mga manonood ang kani-kanilang kwento sa pamamagitan ng mga larawan at video. Kami ang Team Totoo. Ang lahat ng ito nakaangkla sa election advocacy campaign ng network Dapat Totoo. Dapat mabilis, dapat nauunawaan, dapat komprehensibo, dapat totoo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.